Pag-usapan naman natin, mga kababayan. Ito bang isang DDS na Mr. Epektibo daw. Pasaring ni Chris Aquino. Saan banda? Saan ka naging epektibo, mga kababayan? 'Di ba? Unang-una, paano mo sasabihin sa amin? Paano mo paglilingkuran ng bayan namin? Parang si Digong lang 'to eh. Mga kababayan, nagre-reflect kasi para sa akin ang isang pamilya kapag ikaw ay broken family o kaya naman sabihin natin na talagang hindi naman broken family pero pag ikaw hindi mo kayang sustentuhan ang iyong anak o hindi mo kayang alagaan ang iyong anak, pinabayaan mo lang sa nanay at wala kang silbi bilang isang magulang, lalo na bilang isang lalaki wala kang bayag. So paano mo pagsisilbihan ang bayan? Paano ka magiging epektibo kung sa sarili mong anak ay hindi ka epektibo at wala kang ginagawa? 'Di ba? Oh, ako na lang ang magsasalita para kay Chris Aquino. Kita mo si Josh, lumaki na ganito, parang hindi nga kayo nagsasama eh. Inilalabas mo ba si Josh? Nagpupunta ka ba kay Josh? Bago ka mangarap ng gising, Mr. Epektibo, magpelikula ka na lang. Baka panoorin pa kita. Kaya lang, laos ka na rin eh. 'Di ba? Bago ka mangarap ng gising, pagsilbihan ng bayan mo, pagsilbihan mo muna yung anak mo. Kapal pa ng mukha mo. Yung mga ganito, na senador, Robin Padilla 2.0 lang to. Mga kababayan, kita nyo, pakinggan nyo tong video na ito. Teka lang. Oh. Teka Oh. Simple lang. Ginagawa naman ng Pangulo natin ang lahat para sa ikabubuti ng bansa, para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Pero binabatikos pa rin siya. Sa inyo po lahat na bumabatikos, mamatay kayong lahat. Salamat po. Mamatay kayong lahat. Mamatay kayong lahat. Di ba? Oh. Sorry. Yeah, they'll say hindi pa siya nakaka-move on. Tama po. Hindi pa talaga. May galit ng konti. May galit pa eh. That's true. Ano expect that? Nakakaloka. Diba? Doon pa lang, mga ka-GP Natics, ayaw nila na sila ay na-scrutinize. Alam po natin na yung public servant, mga politiko, prone to public scrutiny yan. Parang salen yan na pinagtakpan ni Digong. Parang salen yan na itinago ni Digong dahil sa Executive Order number 2 para hindi mapakialaman. Etong si Philip Salvador, mga ka-GP Natics, pag siya po ay pinuna mo, bumurahin kayo, mamatay kayo sa ano. 'Di ba? Oh, mamatay na kayong lahat. Ganyan ang sasabihin niya sa atin. Hindi po yan sasagot ng maayos. Ang sasabihin lang niyan, bakit niyo ako binabatikos? Mamatay kayong lahat. Binoto niyo ako. 'Di ba? Oh, ano pa yung video niya rito? Oh, pakinggan po natin yung kanyang video nang walang hiya na to. Oh. Magandang tanghali po sa kanilang lahat. Tingnan nyo kung bago magsalita ang tagal. Oh, nagbabasa pa yan. Marapatin niyo po. Maraparin nyo ba? Teka lang, papakita natin sa inyo sa screen. Wala, hindi galing sa puso, galing sa puto. Papakita ko lang sa screen. Teka lang ha. Mali ata yung pinagplayan ko eh. YouTube. Dito pala. Ayan, kita naman 'di ba mga ka-GP Natics? Kita nyo naman 'di ba? Tago lang natin ng konti.
Meron kasi ng ka-copyright eh. Ayan, wala na tayo. Safe na tayo dyan pag ganyang kalaki. Magandang tanghali po sa kanilang lahat. Marapati niyo po. Habang nakatayo ako sa harap ninyo po, Aha. isang dedikadong Ang galang mo na ngayon ah. Kala ko ba mamatay kaming lahat? Tapos ngayon po, kanang po. Ay puta, ipokrito to. Ipok. Sabi niya, po, ipokrito ka. Di ba? Ipokrito ka. Oh. magiging lingkod bayan Aha. at nakatuon ako sa pagtugon sa mga pangunahing issue ng humahadlang sa ating mahal na Pilipinas. Woohoo! Ang aking pong plataforma ay Aha. nakatuon sa kapayapaan Aha. o peace and order. Wow. Peace and order. Hindi ba payapa ngayon? Di ba payapa naman ngayon ah? Sa totoo lang, mas payapa ngayon. Hindi ko sinasabing zero crime rate, kagaya ng Davao. Low crime rate, kagaya ng Davao. Pero mas konti ang namamatay ngayon, di ba? Oh. Order po. Palalakasin ko ang ating ahensya ng pagpapatupad ng batas Aha. upang matiyak ang kaligtasan ng publiko tulad ng pagdadagdag ng budget para sa modernization ng ating mga kapulisan at kasundaluhan. Pagdadagdag ng budget sa ating mga kapulisan at kasyundaluhan. Ano yon, cash? Dadagdagan na nga ng budget, kasyundaluhan pa. Ipi naman. Anak ka ng tinapa, ah. Oo. Itataguyod ang mga programang nakabatay sa komunidad upang mas mapalakas ang kooperasyon ng publiko at pribadong sektor para sugpuin ng kriminalidad at susuportahan ang mga epektibong programa sa rehabilitasyon ng droga upang mabawasan po ang krimen. Hoy, rehabilitasyon daw ng droga. Digong! Nilaglag ka na ni Ipe. Ayaw daw niya ng ano kasi gusto daw niya may rehabilitasyon, wala daw pagpatay. Huli. Hipokrito talaga. Kasi sabi niya, di ba sabi niya kanina, yung bumabatikos kay PRRD, mamatay kayong lahat. Tapos bigla ngayon sinasabi niya, rehabilitasyon daw ng mga taong sangkot sa droga. Sinungaling! Nais ko pong maibalik yung hindi na matatakot ang mga pamilya na nakakasiguro sila na makakauwi ang kanilang mga anak sa kanilang bahay. Na hindi Alam mo, sa makikidnap. totoo lang, hindi ko ramdam na nagsasalita si Ipe. Di ba? Di ba dapat once na nagsasalita ka, kagaya ni PBBM, pag nagsalita, solemn na solemn. Pag nagsalita, galing sa puso. Eto, galing sa puto eh. Parang galing sa punso. Di ba? Hindi, literal, galing sa papel. Binabasa lang eh. Eto yung literal na binabasa, walang emosyon. Di ba? Oh. As in, literal, walang emosyon. Paano mo paniniwalaan yan? Sabi ko nga eh, bago ka maglingkod sa bayan, mangako ng paglilingkod sa bayan, paglingkuran mo muna yung sarili mong anak. Puta, sabi nga nung napanood ko eh, alagaan mo ng maigi ang anak mo. Nung ginagawa nyo yan, bukaka kayo ng bukaka. Tapos idadamay nyo kami. Di ba? Ay di dapat dito kay Ipe, paglingkuran niya muna yung anak niya, biruin nyo, ilang taon na yung anak niya, hindi na teenager. Ilang taon na si Josh, tapos hindi siya nakikita. Hindi magagahasa, hindi mapapatay.
gusto ko pong siguraduhin na mabawasan, kundi man mawala lahat ng mga drug addicts na nagkalat na naman kung saan-saan. Sir, excuse me po. Sir, time is up. 2 minutes na. I-wrap up ko na lang po. Sige po. Okay. Ahoy, irarap up. Meron siyang ganon. Kasi naman Yan po ang aking plataforma. Ako po'y naniniwala na marami pa rin pong mga pulis Aha. na matitino. At huwag nyo lamang hong lalaliman ng inyong mga tanong. Nakaready na ako. Okay. Pucha mga kababayan. Meron bang ganito? Kita mo dito pa lang the battleground. Hindi pa ito yung totoong battleground pe. Dito pa lang kumukontra ka na kaagad. Gusto mo, hindi mahirap ang tanong. Ano yan, Robin Padilla? Oy, Tagalog lang tayo Nasa Pilipinas tayo, Tagalog lang. Walang English, ganon? Anak ng tinapa naman yan, no? First question. Nico? Yes, sir, Nico. Nico Bagsik. Magandang umaga po, sir. Sir, na-mention niyo po dyan po sa speech niyo na you're in favor of rehabilitation po when it comes to the drug addicts po. Does this mean na you don't agree po with the war on drugs of former President Rodrigo Duterte na libo-libo po yung napatay? Ito na. Dito siya malalaglag Dito siya makakaplog. Kaplog ang kabubuhan nitong sipi. Sabi niya, rehabilitation, di ba? Tama yung question, maliwanag. You have mentioned earlier that gusto mo yung mga tao ay marehab. Does it mean that you are disagreeing with the former president? Na libo-libo ang namatay. Hindi po. Ako po'y naniniwala doon sa ginawa niya kasi nakabuti dito sa atin. Pero Tanga. Paano, mga kababayan, when you say ako po ay naniniwala sa ginawa niya, di ba dapat completely wala kang iaalis, wala ka pong tatanggalin, wala kang idadagdag, wala kang iuumit. Ulitin ko. huwag nyo lamang hong lalaliman ng inyong mga tanong. Nakaready na ako. Okay, first question. Nico? Yes, sir, Bagsik? Nico. Nico Bagsik. Magandang umaga po, sir. Sir, na-mention niyo po dyan po sa speech niyo na you're in favor of rehabilitation po when it comes to the drug addicts po. Does this mean na you don't agree po with the war on drugs of former President Rodrigo Duterte na libo-libo po yung napatay? Ay, hindi po. Ako po'y naniniwala doon sa ginawa niya kasi nakabuti dito sa atin. Pero ngayon po, ang sa akin naman, bigyan din natin ng pag-asang ma-rehab yung mga addicts. Kasi po, maski na mga addicts yan, meron pa rin pamilyang nagmamahal sa kanila. Kita nyo mga kababayan? It only means hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya. Dito pa lang kita mo na bobo Mas matalino pa kayo. 'Di ba? Sabi niya, mga kababayan, ang tanong sa kanya, you had mentioned earlier na gusto mong marehab yung mga addicts, 'di ba? Yung gumagamit ng droga. Does this mean that you don't agree doon sa ginawa ng previous administration, na ginawa ni PRRD? Sabi niya, ay hindi po. Ako po ay naniniwala kasi talagang naging maganda naman ang dating sa atin. Pero maiba naman, kailangan ngayon sila naman po ay dapat marehab, mabuhay dahil meron din nagmamahal. So ibig sabihin, hindi ka agree totally. 'Di ba? Kasi kung ikaw ay agree doon sa ginawa ng previous administration, technically, mga ka-GPnatics natin, wala ka pong iumit o tatanggalin, wala ka rin pong idadagdag. Bakit mo iibahin ngayon? Gusto mo na rehabilitation kung ikaw ay naniniwala doon? Simply means, tanga ka. Bigyan din natin ng pag-asang makabalik sila sa lipunan. Follow-up na lang po, sir. Paano po natin sila mabibigyan ng pagkakataon na makabalik sa lipunan at kailangan doon rehabilitate kung napatay na po? Wala naman po ako sinasabing papatayan Ang sinabi So, ayaw niya talaga ng ginawa ni Digong. Diba? Nilaglag niya yung sarili niya. Kampi ako kay Digong, tama yung ginawa niya, pero ngayon wala nang papatayin, hunghang. My God, I hate drugs. Ipe I hate drugs. God, Oh. I hate drugs. ko po, hulihin at parihab. Hulihin sila para mabigyan sila ng pag-asa. Kailangan, sa akin kasi, ayoko nung
hinuli ko, pinatay ko. Ayoko ng ganun. Oh. Gusto ko, So mabigyan- ibig sabihin ba, mga kababayan, eto na, lumalabas na ha? Lumalabas sa bibig niya. Ibig sabihin ba, gawain niya ng previous administration? Hinuli ko, pinatay ko. My God, Diba? I hate Oy, nako, Habibe, nilalaglag mo si Digong para, ano to? Para, para iboto ka ng tao, no way. sila ng pag-asa. At tingin ko naman po, tama din yun aking sinasabi. Kung mali po, patawarin niyo ako. Balentong, tama po. Del Nabillar. Sir, magandang umaga po. Yes, sir. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Binabanggit po ninyo yung mga plataforma kanina. At, Isa lang po plataforma ko, peace and order. Apo. Sir, bilang po isang artista, meron po ba kayong kakayahan na gumawa po ng isang panukalang batas para ho sa ganun ay ma-draft po at maipasa sa Senado ito po mga binabanggit po ninyong plataforma na ito? Opo. O eto, sabi niya, meron ka bang kakayahan para maipasa yung mga plataforma na to? Tingnan mo, ang sagot ni Ipe, mga kababayan. Ay nako, Diyos mio Marimar. Eto ha, tingnan nyo kung ano ang isasagot. Bakit naman po hindi? Yun nga po ang nakakasakit minsan. Kasi po, ang tingin sa lahat sa amin, kami mga artista lang. Makikipagtulungan naman po siguro ako sa aking mga abogado. Makikipagtulungan naman po ako sa kapulisan. Putak na yan, mga kababayan. Ayan na, lumabas na. Oh, ang tanong sa kanya, makakagawa ka po ba ng mga batas? Paano mo ito maipapasa? Opo, paano? Ang sabi niya, makikipagtulungan naman ako sa aking mga abogado. So dapat si abogado na lang, yung abogado mo na lang ang, pwede ba yon? Abogado mo na lang yung patakbuhin nating senador. Total sila naman pala ang nakakaalam eh. Hindi ko inaalis na lahat tayo ay kumonsulta sa legal natin. Pero mga ka-GPnatics, paano? Lahat ba ng oras pagkakataon ng abogado mo kasama mo sa Senado? Dapat may alam ka. Dapat pinag-aaralan mo yan. Pag hindi, ay putya, wag ka nang tumakbo sa Senado. Diba? Tumakbo ka na lang doon sa Manila Bay. Oh. Tama, Ma'am Eva Narita, di ba? Tama po tayo. Abogado niya na lang ang patakbuhin total para kasi ang iisipin po natin, waste of time, waste of money, waste of resources. Kasi siya, babayaran niya pa yung abogado niya. At saka, eto, dadaan pa sa mahabang proseso kasi hindi niya maintindihan. Kailangan niya pang i-insert sa utak niya yon, di ba? Abogado mo na lang ang patakbuhin mo, baka maniwala pa kami. Ideya. Lahat po yan. Hindi ko naman po aakuin lahat siya na gagawin ko na agad ng batas. Aha. Kailangan po, meron akong oras din Aha. na makapag-usap sa kanila para maiayos ko ang dapat maayos. Patay tayo Sir, dyan. follow-up question lamang Opo. po. Huling-huli na, walang alam. Pinahirapan nyo kaagad eh. Simpleng tanong, nahirapan na. Alea Naval, may spokesperson ba ang mga senador? Baka. Baka siya ang kauna-unahan na magkaroon ng spokesperson. Abogado niya. Di ba? Aside po sa pagiging artista, ano pa ho yung inyong experience na maaari pong maging batayan ng mga botante para po kayo ay iboto? Simple lamang po. Siguro po sa loob ng ilang taon na pag-ikot ko po sa buong Teka lang, simple lang daw, siguro. Simple, siguro. Hindi siya sigurado. Okay, paliwanag. Pilipinas, nakikita at nakakausap ko naman po at nalalaman ko kung ano mga hinaing ng mga tao. Ay, At yun po ang aking pinakahawakan. pwede ka naman tumulong na hindi ka tumatakbo eh. Di ba? Kung nakakausap mo sila, tapos alam mo ang hinaing nila, ibigay mo na, may pera ka naman ata. Bakit tatakbo ka pa? Hindi na kailangan yun. Dahil nga po, ako'y bumababa hanggang sa grassroots po ang pupuntahan. Uy, grassroots. Nalalaman ko po kung ano ang kanilang pangangailangan. Kung ano po ang kanilang hinaing. Hinihingi nila sa kanilang mga lugar na mabawasan ng mga addicts. Dumarami na naman po. Nagkalat na naman kung saan-saan. We, Kaya kung maaari po, kung ako po'y mabibigyan nila ng pagkakataon, gagawin ko po ang lahat. X.
Walang kwenta, walang kwenta. Teka nga, pasasayawin ko muna si Harry Roque. Walang kwenta. Ang mga bakla gusto ng ibong lumilipad. Ang saya po nila. Ang mga bakla gusto ng ibong lumilipad. Ang saya po nila. Huwag ka nang malungkot. Alam nyo, magaling pa akong sumagot dyan eh. Sa totoo lang, yung mga call center agent, sana nandyan si Pacundo, no? Mga kababayan, sa totoo lang po, pag tinatanong ka, ano lang yan, parang tinanong ka lang po na, why would we hire you? What are your, tawag dito, qualifications kung bakit ka namin i-hire? So, dapat, i-highlight mo kung ano yung mga qualifications mo, mga kababayan. Hindi mo pwedeng sabihin sa tagal ko pong nag-iikot, alam ko na po sa grassroots, alam ko na yung mga pangangailangan ng tao. Hindi ganun. 'Di ba? Kasi mambabatas, tagagawa ng batas. Hindi pwedeng tagagawa ng pelikula. Hindi pwedeng pag nagkamali ka, oy, cut! Hindi pwedeng ganun. Diba? Ang gusto ata nito ni Ipe, mga kababayan, pag nagkamali, talagang cut muna. Artistang artista. Hindi totoo naman sinasabi ko po sa inyo, kahit sa call center tinatanong yan, why would we hire you? Or minsan reverse pa yan. Why would we not hire you? Diba? Ganyan tinatanong. So doon, i-highlight mo your qualification. Dapat, ang sagot dyan, mga kababayan, ganito po. Ako po ay wag pessimistic. Ako po ay optimistic, 'di ba? Ako po, syempre with paliwanag. Tapos sasabihin mo, patient po ako sa trabaho ko. At ako po ay may pinag-aralan naman na batas at tungkol sa public service, ako po ay naging public servant ng mahabang panahon, ganoon. 'Di ba? O ang total wala ka namang public servant talaga na na experience. Sasabihin mo po, naging public servant po ako. Bakit? Nagsiserve po ako kay Bongo. Siniserve ko po si Bongo ng mahabang panahon. 'Di ba? Hindi, joke lang 'yon, mga kababayan. Syempre hindi mo sasabihin 'yon, pero dahil nga si Ipe wala namang karanasan, sabihin niya na lang, naging public servant po ako. Kaya lang si Bongo lang ang siniserve ko. 'Di ba? Mami PR, shoutout po. Ganun lang, pag i-highlight mo yung i-highlight mo yung qualification mo. Kasi ang tanong sa kanya, aside sa pagiging artista, ano po ang mga kwalifikasyon na meron ka para iboto ka ng tao? Ang layo ng sagot. Kailangan mo pang idugtong Animal. Tatanggalin ko ho ang pagod sa aking katawan Aha. para maiayos ko po kung ano yung mga hinaing, lalo na po ng mga magulang. Susunod pong tatanong. Meron pa po? Tatanggalin daw niya yung pagod sa ano sabi niya? Tanggalin ko ho ang pagod sa aking katawan Aha. para maiayos ko po kung ano yung mga hinaing, lalo na po ng mga magulang. Oh. Pwede namang gawin yun. Bakit? Hinaing ng magulang. Dapat anak nilang mamroblema sa kanila. Hinaing ng magulang, bakit tatay ka ba? Ay, Diyos ko! Ito na nga yung sinasabi ko Aalisin daw niya yung pagod sa kanyang katawan, wangkata, para maalis daw ang hinaing ng magulang. Di ba may hinaing din si Chris Aquino? Hindi mo tinutulungan yung anak. Bakit yun? Hindi mo nga masolusyonan. Tapos gusto mong pakialaman pa yung mga buhay namin? My God, I hate trucks. Sabi ni Ma'am Semi, walang pera yan kaya tatakbo. Motion science, wala pang nagagawa, pagod na. Diba? Tama po, Ma'am Kawamura Dayanara. Naging magulang ba siya kay Joshua? Hindi. Paano niya may isang pain
ng mga magulang kung sarili niyang ang anak, mga kababayan, eh hindi niya mapanindigan sarili niyang mga anak, sarili niyang anak. Hindi niya po maibigay ang tungkulin bilang isang ama. Tapos gusto idadamay pa tayo sa kawalang hiyaan. My God, 'Di ba? I hate Sabi ni Epi, inaing namin na manahimik ka na lang at wag nang tatakbong senador. Ay, nako, Epi. Tatanong. Nagagalit na yan, naiinis na. Sir Yan, ABS-CBN po. Ma'am, Yes, sir. Magandang hapon po. Sir, maliban dun sa gagawin nyo, kung kayo'y mananalo Opo. na senador, sabi niyo, kukonsulta kayo sa mga abogado, Opo. sa mga pulis. Opo. Pero bago yun, sir, during the campaign, Opo. habang ngayon nanliligaw kayo ng mga botante, ano yung mga paghahanda na ginagawa po ninyo para eventually, dun sa possibility na magiging senador kayo, pagkatapos po ay, syempre, from time to time, natatanong kayo, posibleng maharap kayo sa debate. Ano po yung mga paghahanda po ninyo? Eh, ang pinaghahandaan ko po, yun lamang pong nasa aking puso at nasa aking isipan na nakikita ko at nalalaman ko. Realidad po. Yun po ang hindi mawawala sa akin, ang realidad. Kasi po, nagkalat na naman ng korupsyon dito. Eh, pagka ang korupsyon po nandyan, ang krimen po hindi mawawala. Ang layo talaga. Hindi ko lubos maisip. Diyos ko. Ang layo, ulitin ko. Naman ng korupsyon dito. Eh, pagka ang korupsyon po nandyan, nasa aking puso at nasa aking isipan na nakikita. Handa po ninyo? Eh, ang pinaghahandaan ko po, yun lamang pong nasa aking puso at nasa aking isipan na nakikita ko at nalalaman ko. Realidad po. Yun po ang hindi mawawala sa akin. Ang tanong sa kanya, paano niya paghahandaan yung campaign period? So mga kababayan, hindi naman, Diyos ko, Pipe, hindi mo nauunawaan talaga yung mga tanong sa'yo. Ang layo. Yung preparasyon, paano siya paghahandaan? Kagaya ng pera, makinarya, meron ka ba? Ano ang gagawin mong plataforma? Ganon. Huwag na tayo magdagdag ng isa pang Robin at Bato ha, at Bongo. Nako, promise, sasakit ang ulo natin dito. Tapos pag pinansin mo siya, na mali-mali siya, baka mamaya, ito na yung second I move. 'Di ba? Pag pinansin mo siya, sasabihin niya, mamatay kayong lahat. Realidad. Kasi po, nagkalat na naman ng korupsyon dito. Eh, pagka ang korupsyon po nandyan, ang krimen po hindi mawawala. Kapag ang korupsyon po nandyan, lalo pong maghihirap yung mahihirap. At kapag ang korupsyon nandyan, mapupunta na naman at maiisip na naman nilang bumalik sa droga. Iiyak Kasi na yan. yun ang pantanggal ng kanilang pag-iisip sa kanilang kahirapan na nangyayari. Iiyak na yan. Walang malinaw na plataforma. Ang labo pa sa tinta ng pusit. Sir Philip, ano yung main motivation ninyo? Bakit sa dulo, naisip nyo, magsesenador ako? Bakit hindi ibang posisyon na mas nakadirekta sa tao? Bakit po Senado agad? Ang totoo po, mga tao po ang nagsabi sa akin tumakbo ko sila. Uy, pera ang nagsabi sa'yo. Mga helpless and the hopeless po ang nagsasabi sa akin tumakbo akong senador. Yun po ang nagpapalakas ng loob ko. Una, ang ating Panginoon Diyos. Pangalawa, ang mga tao. So, if ever po, kung ano man po mangyari, I will run as a senator, I will join the race, and I will finish my race whether I win or lose. Thank you very much. Hindi ka naman nanalo. Tama na yan. Tama na ang lokohan ni Pe. Wala ka namang sinagot na tama eh. Eh kung ako ang magre-rate at kung ako ang interviewer mo, mahihilo ka talaga sa akin. Alam niyo mga ka-GP Natics, hindi sa pagmamalaki, no? When I was in a call center, ako po yung mga nandun sa unang-unang nag-i-interview. At marami akong hawak na mga aspirant call center agent na sinasanay ko bago ko pag-applyin sa tunay na kumpanya or company na pag-a-applyan nila. So train na train sa akin yan yung mga question ng why would we hire you? Why would we not hire you?
'Di ba? What are your qualifications? What could you can contribute, 'di ba? Or what are those things that you contribute in this company for us to hire you? Yung mga ganon, mga kababayan. Tapos bibigyan ko pa to ng out of the box question, wala na to. Lugaw na to. Baka umiyak to sa akin pag ako ang nag-interview rito. Oh. Margok, shout out. Joshua Kawili. Sabi ni Pilar Wong, katama kay Pe, andyan na naman ang korupsyon. Na naman, kumakalat isa ka na doon. Isa na naman sa mangungurap. Isa na naman sa mga ngako sa atin, mga kababayan. Tatanggalin ko ang korupsyon. Ikukulong ko ang mga drug addict, yung pala papatayin. 'Di ba? Ay, sabi ni Ma'am